Ngunit pagsambay bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo
di ka noon, ngayon, kailanman, sa buhay ko'y Hallelujah, Lord. Tuwing nga, Lord, hindi ka nagbago, Panginoon. Napakabuti mo sa araw-araw sa amin, O Diyos. Oh God, kahit maraming pagsubok, maraming trials, Lord, nandiyan ka lagi para kami sagipin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Para kami abutin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kaya karapat dapat kang purihin at sambahin, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, O God, hindi kami magsasawang magpasalamat, magpuri, umawit. O God, salamat sa iyo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, sa iyo lahat ang papuri at pagsamba. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Maribel Bernardo, one of the primary ni Pastora Maribic. And today, mga kapatid, ang I'm just sharing a word sa inyo. At ang pag-uusapan natin is all about the iron shoes. So before we start, mag-pray muna tayo. Hingi muna natin yung presensya ng Panginoon na samahan tayo ngayong araw. So come on guys, let's pray. Father, salamat po ngayong araw, Panginoon, at kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, at bigyan mo po kami ng wisdom, Lord God, to understand your word, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga disciples mo, Lord God, na nandito ngayong gabi, Panginoon, upang makinig, Lord God, ng iyong salita, Panginoon. Lord, samahan mo kami, Panginoon. Ikaw ang manguna, Lord God. Tinataas po namin to sa pangalan mo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, ayan, ayoko naman na medyo maano tayo. At yung word natin today, it's all about the iron shoes. 'Di ba? Nagtatakal to do sa strength of the journey ko. So, magbibigay ako sa inyo dito ng mga example ng mga most expensive shoes. 'Di ba? May mga sinasabi dito ng pinaka-expensive na mga sapatos. Katulad nung kay Cinderella slippers, it worth 2 million pesos. At ang gumawa nun si Stuart Weitzman. Grabe, no? Sapatos pa lang yun. Slippers pa lang, mga kapatid. Ang worth niya na is 2 million pesos. 'Di ba? At eto naman yung pinaka-expensive is yung kay Jada Dubai and Fashion Jewelry Fashion Diamond Shoes. Pinaka-most expensive to sa lahat. It will be cost of 17 million pesos. Ay, dollar pala to, dollar. So, grabe mga kapatid. Grabe yung yung value ng shoes, 'di ba? Sobrang mahal, grabe. 17 million. Ilang bahay na ba 'yon? Ilang big bro na ba 'yon?
Ilang sasakyan na kaya yung mabibili natin yun. But alam mo kapatid, may mas best pa pala na binigay sa atin ng Panginoon. It will be the iron shoes. Sana ikaw ngayong gabi, no, yung pag-uusapan natin na iron shoes, suot mo ngayon yung iron shoes mo. So sabi dito sa Deuteronomy 33 verse 24 to 25, and of Asher he said, let Asher be blessed, and we children, let him be acceptable to his brethren, and let his dip in his foot in oil. Thy doors shall be iron and brass, and as thy days, so shall thy strength be. Grabe. Alam nyo ba na mas expensive pa to dun sa binigay sa inyo? It will be iron. It will be brass. Grabe mga kapatid. Gawa siya sa ginto at ang matindi doon mga kapatid, yung strengthen ay galing sa Panginoon. So, do you imagine mga kapatid na yung kung ikaw, 'di ba? Dapat pala pag susugod tayo sa battle, meron tayong gamit-gamit or meron tayong dala-dala na di ka masugod sa battle nang wala kang dala, di ba? Dapat susugod tayo sa battle, meron tayong panangga or pangsugod, di ba? Panglaban. And it will be, ito yung isa sa mga dapat panglaban natin sa battle or sa ating journey sa Panginoon. Ito yung the iron shoes. So mga kapatid, ano ba yung ibig sabihin ng iron shoes? Diba sabi, first, God will give you strength for each individual day in the year ahead. Grabe. Yung ibibigay sa'yo, pagsuot mo daw tong sapatos na to, itong iron shoes na to, yung strengthen daw na makakamit mo, it's daily. Diba? A year ahead. Ibig sabihin, hindi ito natatapos, mga kapatid. And God will give you strength for every kind of the day we may face. Some days are filled with joy, light, and happiness. Others with sadness, tears, frustration, pain, and heartache. Whatever each day brings, they will be strengthened enough to meet. So, grabe pala. Isa pang characteristic ng shoes na to is yung strength niya, even if you are sad, even if you're happy, even if you are nandun ka sa frustration, sa problem, pag eto suot mo, never kang masishaken. You will be not shaken because eto yung magiging strengthen mo pag suot mo tong iron shoes na to. At yung pangatlo, mga kapatid, ito po ay God will give to strength all our days. Until the end of our days, we'll run out of the days before we run out of God's strength. The more days, the more God gives. So mga kapatid, yung strength na binibigay nitong sapatos na to, hindi siya mauubos. Hindi siya matatapos. At the end of the day, nandun pa rin siya kapag suot mo siya. Kaya ikaw, i-check mo muna ha, mga kapatid, mga disciples. Suot mo ba yung iron shoes mo? Kasi diba minsan mga kapatid, pagka nanghihina tayo, or minsan di rin natin nare-recognize na tayo ay nasishaken na pala. Hindi natin chine-check yung sarili natin of kung tayo ba ay malakas pa, tayo ba ay okay pa. Baka sometimes nabubuwal ka na but you are not informed. Diba? So dapat i-check mo muna ngayon yung sarili mo. Suot ko pa ba yung iron shoes ko? Diba? Baka kasi iba na yung nagbibigay ng strength sa'yo. So iniisip mo na lang, ang nagbibigay kalakasan na lang sa'yo, di ba? Is yung bumangon, magtrabaho, magnegosyo, gawin yung pang daily mo na araw-araw. At napupursyo ka kasi para sa pamilya mo, kailangan mo i-provide to. No, di ba? So sabi dito, sa letter I ng iron, so, mga kapatid, series po to dapat isang buwan ko kayo may kitang nanonood dyan. Kasi hindi nyo to masusundan hindi nyo maiintindihan kung ano yung importance ng the iron shoes pagka hindi nyo to sinundan. So, sabi dito,
intimacy with God. So, having an intimate relationship with God means realizing the abundant life would never be found in another person or anything. So, malinaw na malinaw mga kapatid. Ang relasyon, ang pakikipag-intimate natin sa Panginoon, hindi mo yan mahahanap sa kahit anong tao or bagay, kundi siya lang. Siya lang ang makakapagbigay ng strength na never na nabubuwal, never na shaken. If you are wearing the iron shoes now, 'di ba? Imagine that. Isipin mo kung sino pala, kung ikaw ang lakas-lakas mo, isipin mo kung sino yung nagbibigay sa'yo ng strength. Si Lord. And ayaw ni Lord ng kahate, mga kapatid. Ayaw ng Lord ng may kahate. Okay. Sabi dito, to fall in love with God is the greatest of all romance. To seek Him, the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievement. Grabe, sabi ni St. Augustine. Grabe pala, no? Ang ma-inlove sa Panginoon ay mas greatest sa kahit anong romance. And sa kahit anong bagay. So, parang secondary na lang yung mga nakukuha nating pleasure at leisure na ating mga katawan. Diba? Secondary na lang dapat yan, mga kapatid. And the number one of our greatest strength is dapat ang Panginoon yun. At dapat, na-realize mo ba? Ikaw kasi diba dati, pag tayo, ganun tayo ka-fall in love sa Panginoon. Diba? Pag tayo, sobra tayong on fire sa Lord, diba? Mas gustong-gusto natin, nandun na yung fire natin na sumugod kagad sa laban, gusto nating mag-invite, gusto nating gawin kagad yung will of God. But, di ba, kung ikaw susugod ka sa laban at hindi mo suot yung sandata mo, mabubuwal ka. Di ba? Kaya mga kapatid, baka tayo, nasishaken na tayo, di natin alam, nakahubad na pala yung sapatos. Di ba? Kasi, iba sa atin parang nagpi-feeling strong pa tayo. Pero kahit alam na natin sa sarili natin na no, ang weak-weak ko na, 'di ba? Isa lang dapat nating lapitan. At yun ay si Lord. So may bibigay ako sa inyong verse. Sabi dito, letter A, may first point tayo. Ayan, sabi diyan. Embrace the truth that intimacy with God must have no rivals. Ayan mga kapatid, yakapin ng katotohanan na ang relasyon sa Diyos ay walang karibal. Sabi sa James 4:4, you're adulterers. Don't realize that friendship with the world makes you an enemy of God. I say it again, if you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Mga kapatid, wala dito sa mundong to ang dapat na mas makahihigit pa sa Panginoon. Ikaw pag may minahal ka, hindi ko naman sinabi parang ako kasi, si Brian, second lang siya. Dapat second lang dapat. Yung asawa ko, second lang yan. Yung anak ko, second lang yan. And ang first love ko talaga ay si Lord. Kasi alam mo, minsan kasi, hindi natin matatagpuan yung strength. Kahit na alam mo na sa sarili mo, ilang tao, tamang tao na yung nakausap mo. Pag ikaw, hindi ka lumapit talaga, hindi ka nag-bow down at hindi ka umiyak sa Panginoon, hindi mo pa rin malaramdaman yung lakas Alam mo yon. Sometimes kasi, pag nalaramdaman na natin na nanghihina tayo, maganda naman na lumapit tayo sa mga tamang tao. Di ba? Mag-seek tayo ng wisdom, manghingi tayo ng comfort, but the greatest comfort is yung lumapit ka sa Panginoon. Ayaw ng Lord ng may kahati. Kung maaari, pag nararamdaman mo nang hihina ka, sa Kanya ka unang lumapit. Because si Lord ang makakapagbigay ng best strength. Diba? Sabi niya, huwag mong mamahalin yung kahit ano dito sa mundo. Diba? Kasi pag minahal mo kung yung ano man dito sa mundo, magiging kaaway mo na ang Panginoon. Gaya ng mga for example, dito kasi sa muna di mga kabataan, ganyan, di ba? May mga maaga nag-aasawa, di ba? Because hindi sila nalilid Hindi nalilid dun sa tamang way, di ba? Kasi
ang mundo, alam mo, gagawin sa inyo yan, bubulagin ka sa katotohanan. Hindi niyan papakita sa iyo yung kung ano yung tama. Kaya pag napupunta tayo sa mga ganong situation, dapat una tayong lalapit talaga sa Panginoon. Magsisik tayo sa Lord. Because alam nyo, pag kayo minahal, kung ano man yung mga bagay dito sa mundo at minahal nyo yun, magiging kalaban kayo ng Panginoon. Embrace that truth that intimacy with God is mas no rival. Ayaw ng Lord ng may karibal, mga kapatid. Lahat na natatamasa natin dito sa mundo, secondary lang po iyan. Kahit gaano pa po ka-importante, I know na yung pagtatrabaho, I know yung yung responsibility natin sa ating mga pamilya ay kailangan nating gawin. But do not forget na isik natin yung Panginoon at lumapit tayo sa Panginoon. Kasi minsan kung kailan tayo broken, saka lang tayo lalapit sa Lord. Yung alam nyo yun, nakahubad na pala yung iron shoes nyo, pero hindi nyo namamalayan na, kasi kayo minsan kasi sa atin may mga great pretender din tayo, di ba? Mas gusto natin na feeling strong tayo, mas gusto natin na hindi tayo nakikitaan ng alam nyo, sabi nga dun sa quote, it's okay not to be okay. Okay na yung, it's not okay to be okay. Tama ba? Ayun, it's okay not to be okay. Minsan, okay lang yung hindi tayo maging okay. Kasi minsan dun pa rin natin marirealize yung mga bagay na dapat pala, pag sobrang broken na tayo, doon na tayo doon na natin marirealize yung mga bagay na, alam niyo yon, yung lalapit kayo sa Panginoon, yung paghihingi ng tulong sa iba, sa mga tamang tao, okay lang yun. Yung paghingi ng sorry, gaya nga meron akong kausap kahapon, isa siya sa mga disciples ng asawa ko. Pero naging staff ko din kasi siya. Ine-encourage ko siya. Sabi ko sa kanya, hindi nakakawala ng pagkalalaki yung paghingi ng sorry. 'Di ba? At hindi nakakababa ng pagkatao yung magpakumbaba. Alam nyo, someday kasi pagka masyado na tayong nabulag ng mundo, hindi na natin alam paano lumapit sa mga tamang tao, sa Diyos, kasi mas gugustuhin natin na pangsarilihin na lang natin yung problema natin or sa mga maling tao natin sasabihin. But, 'di ba, dapat i-embrace mo yung katotohanan na yung Lord lang yung makakatulong sa'yo. Alam nyo, testify ko lang yun nangyari sa amin, mag-asawa. I know na hindi kami naging magandang modelo kasi masyado kami nagmadali. But, nung pinace namin yung consequence, marami din na nagbati ko sa amin. But, alam nyo yun, nag-rely kami. In-embrace namin yung katotohanan na ang Lord lang yung makakatulong sa amin that time. I know that yung world, maraming masasabi yan sa'yo. Sa mundo, hindi mo makahawakan yung opinion ng tao. But, pag nandun ka sa presensya ng Panginoon, yun lang yung makakapagbigay sa'yo ng strength para harapin lahat ng yan. And alam nyo, hinarap namin yun, pinace namin yung consequence at dumating sa time na minsan pagka napanghihinaan ako dati, ang ginagawa ko, umiyak lang ako, ganun ako Hindi ako yung talagang nagpe-face kagad ng problem. But alam mo kung ano natutunan ko nung mas lalo pa akong lumalim sa Panginoon is yung mag-pray lagi. Nagdadasal ako palagi. At sinasabi sa akin ng Panginoon, sinasabi sa akin ng asawa ko, bago niya ako kausapin, sasabihin niya muna sa akin, Meng, mag-pray ka muna. Sabi niya. Hingin mo muna yung comfort ng Panginoon. 'Di ba? At alam niyo, ang paglapit sa Panginoon, hindi nakakababa, mga kapatid. Na ito pa yung mas makakapagbigay sa'yo ng strength. So, next natin, mga kapatid, letter V is intimacy with God is personal and intentional. Sabi, ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay personal at sinasadya para nagkaroon ng fulfillment ang relasyon mo sa Diyos. So, letter B na yan. B na tayo kapatid. Ayan. Sabi dito sa Psalms 27 verse 4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek,
that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and seek in His temple. Ito po, isa po to sa mga Bible verses nung nagkaroon ako ng isa yan sa mga naging favorite ko or naging Bible verses na nabuhay ko, yung Psalms 27 verse 4. So, ang pag-iintimacy sa Lord, hindi yan sinasadya. Ayan ay sinasadya, mga kapatid. Okay? Medyo tayo kasi first time po. Ayan. So, eto po ayan, one thing I ask from the Lord is the only I seek, that may dwell in the house of the Lord all of days of my life. So, mga kapatid, pag tayo nangako tayo sa Panginoon, buong buhay na natin yan. 'Di ba? Doon sa journey ng Lord, mahirap man o marami man tayong mapagdadaanan na problema, magpatuloy lang po tayo. Because 'di ba sabi, yung pagse-serve mo sa Panginoon at dalhin mo 'yun sa pamilya mo, isang magandang isang magandang blessing na 'yon, 'di ba? Dapat sinasadya natin talaga yung pagsisik natin sa Panginoon. Because alam niyo, mga kapatid, yung paglapit natin sa Panginoon, isa yan sa magbibigay sa atin ng strength talaga. At yung iron shoes na yun yung sosuotin mo sa lahat ng battle na tatahakin mo. So, ngayong gabi, gusto ko lang po kayong i-encourage na tayo pag sa tuwing manghihina tayo, wala tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon. At suot natin yung armor na yun para isa yun sa maging instrumento natin sa paglaban dito sa mundo. Kasi dito sa earth, minsan nadideceive na rin tayo eh. Minsan, hindi na natin alam na nagkakamali na pala tayo, na nafo-fall na pala tayo, 'di ba? Hindi na natin namamalaya na nawawala na tayo. But always mong i-remember na pag ikaw pinili mo yung Panginoon, pag ikaw pinili mo tong journey na to, panindigan mo to. Because sa dulo nito, nandun yung nandun lahat ng saya, nandun lahat ng pleasure na gusto mo, 'di ba? So, gusto ko lang na ma-encourage kayo na gawin pa natin yung best natin sa Panginoon. Kung minsan nawawalan tayo ng strength, lumapit lang tayo sa Lord. Because yung Lord lang talaga yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Alam ko lahat sa atin ngayon medyo talagang nanghihina. Iba sa mga leaders natin sa church, medyo talagang, alam nyo yon, nadadala ng busy, ganyan, or nanghihina. Huwag po natin kalimutan na lumapit sa Panginoon. Kasi siya lang yung magbibigay sa atin ng strength. Siya lang yung magbibigay sa atin ng kalakasan na hindi mabubuwag ng kahit na sino. 'Di ba? Ako nga lahat ng yung first time lang din namin mag-asawa na pumasok sa ganyang business, sa Big Brew po. Ayan, testify ko na rin po. Sobrang grabe po yung binild na strength sa amin ng Panginoon. Because, lalo na ako, ang alam ko lang naman is mag-live selling, ganyan. Wala po akong ka-idea paano maghawak ng isang negosyo. But, 'di ba, sabi ko, Lord, binigay mo to, will mo to, kaya bigyan mo po ako ng strength, bigyan mo po ako ng wisdom na panghawakan nito. At alam nyo, sa tulong ng Panginoon, kahit maraming problema, kahit maraming struggle lang dumaan sa aming mag-asawa, naniniwala po ako na hindi po kami ganun basta-basta mabuwag. Opo, minsan napapagod, pero nandun pa rin yung times na okay, laban pa din. Tatayo, diba, nadadapa, pero tatayo pa din. May talagang ganun po talaga sa buhay. Diba, minsan nawawala tayo dun sa line natin, but lagi nating isipin na, Lord, andun pa rin tayo dun sa journey natin sa Panginoon. So mga kapatid, niyayayaan ko po kayong lahat na manalangin at tayo lumapit sa Panginoon. Hingin natin yung strength na dapat na makamtan natin sa Kanya. Mga kapatid, sa Lord lang natin makukuha yung kalakasan na yun, Panginoon. So come on guys, manalangin po tayo.
Father, salamat po ngayong araw, Panginoon, sa wisdom, Lord God, na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Lord God, kung minsan, Panginoon, nakakalimot kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Yung armor, Panginoon, nakakalimot na naming suotin, Panginoon, Lord God. Lord, bigyan mo po kami ng strength, Panginoon, sa lahat ng disciples, Lord God, na nandito, Panginoon, na nanonood, Lord God. Bigyan mo po sila ng kalakasan, Panginoon, na harapin, Panginoon, yung journey na to, Panginoon. I know, Lord God, marami man pong problema or trials, Lord God, na mangyari sa amin, Panginoon. But naniniwala kami, Panginoon, na pagsuot namin yung iron shoes na yun, Panginoon, ay never na kami mabubuwag, Panginoon. Because sa'yo lang kami lalapit ng kalakasan, Panginoon. Sa'yo lang kami kukuha ng kalakasan. At sa'yo lang kami lalapit, Panginoon, sa tuwing mabubuwal kami, Panginoon. Lord, maraming salamat ngayong araw, Lord God. At patuloy mo po kaming ingatan, Panginoon, at protectionan, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And so, pag-pray naman natin yung ating health crisis. So, ayan. Pag-pray natin yung mga frontliner ngayon na hindi ayan, okay. Hindi ko makita. Ayan. So, yung ating health crisis ngayon, mga kapatid, alam naman natin na hindi na matapos yung ating virus. Paiba-iba na lang yung variant, di ba? May COVID-19, may Omicron, di ba? Ano pa kaya? Hindi natin alam kung ano pa yung magiging kinabukasan na darating pa, di ba? Ipag-pray natin na bigyan tayo ng protection ng Panginoon at mas lalo nating ipagdasal na sana matapos na tong pandemic na to. At sa awa ng Panginoon, bibigyan niya talaga ng solution ng lahat ng problema na yan. At manghingi tayo ng kalakasan sa Panginoon na hindi tayo tablan ng mga virus na yan at mas lalo pa tayong palakasin ng Panginoon. Come on, let's pray. Father, thank you for this day, Panginoon. Lord, lumalapit kami, Lord God, your protection, Panginoon, cover your blood, Panginoon, Lord God, at ingatan mo po ang aming family, Panginoon. At ngayon po, Lord God, dahil marami pong pumapasok na variant, Lord God, ng virus, Panginoon. Lord, I know that you are the great healer, Panginoon, and you are the great protector, Panginoon. Ikaw po ang tanging makakapagaling at makakaalis niyan, Panginoon. At naniniwala kami sa kakayahan mo, Panginoon, na tatapusin mo rin tong pandemic na to, Lord God. At bigyan mo po ng proteksyon at kalakasan ng aming pamilya, Lord God. Ikaw po ang manguna, Lord God, lagi sa amin, Panginoon. Lord, tiyataas po namin to, Lord, sa pangalan mo, Lord, in Jesus' name, amen. Lord, ipag-pray din natin also yung ating economic crisis. So, ngayon, alam naman natin na this pandemic, di ba, mga kapatid, grabe yung may mga nawalan talaga ng trabaho at yung ekonomiya ng ating bansa is talagang bumagsak talaga. Which is, yun nga, na may mga nawalan ng trabaho, mga iba dyan, di ba, nagugutom. Ipag-pray natin na matapos din tong pandemic na to at lahat ng nawalan ng trabaho ay makabalik. Ipag-pray natin na mas lalo pa na palakasin ng loob yung mga taong nawalan ng trabaho. So pag-pray natin yung ating bansa na bigyan ng strength at bigyan ng strength yung mga taong nawalan ng trabaho. Come on guys, let's pray. Father, thank you for this day, Panginoon. Salamat po, Lord God. We pray for our nation, Panginoon. Lord, ingatan mo po, Lord God, yung mga bawat tao, Panginoon, Lord God, yung mga nawalan, Lord God, ng trabaho, Panginoon. Lord, ikaw po ang magbigay, Panginoon, sa kanila, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, that ingatan mo po ang aming nation, Panginoon. Ikaw na po bahala sa aming bansa, Panginoon. Ikaw na po manguna, Lord God. At naniniwala po ako na ang patnubay mo, Lord God, ang siyang lang makakapagligtas sa amin. Lord,
Ikaw po ang manguna, Lord God, lagi sa amin, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Damihan mo pa, Lord God, ang mga disciples mo, Lord God, na makapag-win, Panginoon, upang, Lord God, marami po kami, Lord God, na mawin, Panginoon, sa iyong kingdom, Panginoon. Lord, tatas po namin ito sa pangalan mo, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. And also, ipag-pray naman natin yung ating mga frontliners and health workers. Ito pala yung kanina. So, sila yung mga sumusubok, nakikipagsagupaan sa ating virus ngayon. Diba? Ipag-pray natin sila na maging malakas pa sila at mas lalo pa silang ma-encourage, or kasi minsan sa kanila nandyan yung mga times talaga na hindi sila nakakauwi ng pamilya nila para protectionan lang din yung family nila. Ipag-pray natin sila at bigyan pa sila ng protection at ang lakas ng Panginoon. Come on, let's pray. Father, thank you for this day, Panginoon. Lord, we pray for our frontliners and health workers, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo po sila, Lord God, ng wisdom, Lord God, ng kung paano po, Lord God, tatapusin itong COVID ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna sa kanila, Panginoon. Protectionan mo po sila, Panginoon, at bigyan mo po sila, Lord God, ng maraming strength, Panginoon, upang labanan, Panginoon. Huwag mo po silang hayaan na mapanghinaan ng loob, Panginoon, at bigyan mo po sila ng maraming kalakasan upang gawin pa nila ng maayos, Panginoon, ng kanilang mga trabaho, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga buhay nila, Lord God, dahil nandyan sila, Panginoon, upang tulungan yung bawat tao na, Lord God, na nagkakasakit, Panginoon. Pero naniniwala pa rin kami, Lord God, sa kakayahan mo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ng great healer, Panginoon, at ingatan mo po sila, Lord God. In Jesus' name pray. Amen and amen. And also, we pray the President in our and government. So, pag-pray natin, mga kapatid, ang ating President, diba? Kahit na malapit na siyang bumaba at magbitiw, ipag-pray pa rin natin siya because para sa akin, diba? Based on my opinion, pinakamagaling pa rin siya na presidente para sa akin. Because grabe din yung natulong niya sa atin, sa ating bansa. So, and yung kung ipag-pray din natin na sa darating na botohan, di ba? Makapagbigyan tayo ng wisdom ng Lord na kung sino yung iboboto natin ng tama at sa tingin natin na makakatulong sa atin at makakatulong sa bansa, di ba? So, come on, let's pray for our government and President. Father, salamat po, Panginoon. Lord, we pray for our President and governments, Panginoon. And also, Lord God, ingatan mo po sila, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila ng more wisdom, Panginoon, kung paano, Lord God, patakbuhin, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na ikaw po ang manguna, Lord God, sa mga bawat decision nila, Panginoon, na gagawin po sa aming bansa, Panginoon. Lord, if we pray also, Panginoon, sa darating, Lord God, na botohan, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa bawat tao, Lord God, na mag-isip, Panginoon. Bigyan mo po siya ng wisdom, Lord God, na iluklok nila, Panginoon, yung tama at makakatulong, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay nila, Panginoon, at sa tuloy magdedesisyon sila sa aming bansa, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Lord God. Hipuin mo po sila, Panginoon, at bigyan mo po sila ng kalakasan, Panginoon, na gawin po ang kanilang trabaho, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Tiyatas po namin sila sa pangalan mo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And also, and last, pag-pray naman natin yung ang ating family, yung bawat pamilya natin, na sila, protectionan sila, at someday madala din natin sila sa church, diba? Mawin natin ang ating bawat pamilya. So, wag natin hayaan na panghinaan tayo ng loob or manguna yung kaaway sa kanila, but bigyan tayo ng kalakasan upang mawin natin yung ating family. At bigyan pa tayo ng more strength ng Lord na madala sila sa Panginoon. Come on, guys, let's pray. Father, thank you po, Panginoon. We pray for our family, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila ng protection, Panginoon, and also win our family, Lord God. Ikaw po lagi ang manguna, Panginoon. I know, Lord God, na gawin mo kami na isang magandang modelo, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon. Lord, protectionan mo po sila, Panginoon, ngayong
ngayong pandemic, Panginoon. Bigyan mo po sila ng strength, Panginoon. Cover your blood, Panginoon. At ikaw po, Lord God, hipuin mo po ang bawat puso nila, Panginoon. At ipaintindi mo po sa kanila, Panginoon. Iparamdam mo rin sa kanila, Panginoon, yung pagmamahal mo, Lord God. Lord, ingatan mo po sila sa kasakitan, Panginoon. Proteksyonan mo po sila, Panginoon. Tinataas po namin yung bawat pamilya, Lord God, ng mga disciples mo, Lord God, ngayong araw, Panginoon. Ikaw po ang mangunguna, Lord God. Lord, maraming salamat po ngayong araw, Lord God. At alam ko, Lord God, na yung bawat prayer namin is makikinig ka dito, Panginoon. I know, Lord God, na tutuparin mo to, Panginoon. Ipoprotectionan mo po lahat, Lord God. Ang bawat panalangin namin, Panginoon, papakinggan mo to, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Lord God. At sa susunod pa namin mga prayer, Panginoon, hipuin mo po ang mga disciples, Lord God, na gawin po ang iyong gawain, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. Tinataas po namin to sa pangalan mo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So guys, next Friday, magkita-kita po tayong ulit at ayan, makinig po tayo ng salita. Huwag po natin kakalimutan na every Friday po, 8 p.m. ang ating Nights of Prayer. 8:30 p.m. Ayan, ang ating Nights of Prayer. At mas maganda na mapakinggan pa natin at mas maintindihan pa natin yung series ng ating topic ngayong month. At alam ko na sana marami kayong natutunan at mas marami pa kayong matututunan this month. So, ayun lang po. Maraming salamat. At pwede din po pala kayong pumunta dito sa bahay ni Pastor Alan at mag-join po kayo sa amin kung mas gusto nyo po na dito po sa bahay ni Pastor Alan, open po dito. Ayan. Thank you po.